Okay, magandang gabi. Tama-tama, meron kaming makina rito. Sa Kia Picanto po yan. Ito naman, Lancer. Dala ko yan. Ngayon, gabi namin po tinatrabaho dahil gawa ng sobrang dami ng gawa. Ngayon lang kami may pagkakataon. Ngayon, ano po kasi sa akin, gawang raw po ng reaction video yung tungkol kay AC Garage, kay Boy AC Garage, tsaka yung sa Adventure, kung ano nangyari yun. Kung ano nangyari doon, okay? So, unang-una, mga sir, para maintindihan lang natin, kasi pag sinabi natin na blown yung head gasket, ito po kasi, may cylinder head gasket yan. Ito, yan. Ito, bago na to eh. Ito yung cylinder head, ito yung cylinder block. So, lagi may cylinder head gasket kung tawagin yan. Ngayon, pagka may problema po yan, malaking trabaho, medyo magastos, at hindi safe sa daanan o maaaring ikasira ng tuluyan ng makina natin. Kaya siya naging issue. Okay? Ganito. Yan. Dito yan gasket po niyan. Ngayon, dito sa cylinder block natin, meron tayong makikita rito na daanan ng coolant o tubig. Ngayon, pag nagkaroon ng singaw dyan, kaya nagkakaroon ng pressure dito. Yung pressure niya rito, yung combustion niya, sumisingaw ngayon dito. Kaya bumubula rito or nagkakaroon ng bulwak. Okay? Para mas lalo po natin maintindihan, marami po kasing pwedeng panggalingan nung pagbulwak. Pwedeng barado radiator, pwedeng thermostat, pwedeng may air pocket yan. Kasi meron na rin po ako ginawa niyan, bumubulwak din talaga siya, pero nakuha ko, na-restore namin cooling system. Nakuha ko at naging okay na hanggang ngayon, okay na. Mga 3 years ago na yata yun. Hanggang ngayon, okay pa rin. So, hindi ibig sabihin po may bulwak ay head gasket agad, okay? Pero dun sa video na yon, nakita ko kayo may bula, ayun yung medyo problema. Kasi may bula eh. At yung bula niya eh parang sabon na, yung maraming pinong-pino. Ayun yung medyo nakakaano doon, nakakabagabag. Pagka yun yung naging problema, syempre ibabiyahin nyo, tiwala kayo na walang problema. Pag binyahin nyo ngayon yan, pwedeng tumirik sa daanan. Okay, o kaya masira ng tuluyan yung makina natin. So, ang naging problema itong mas malaking issue dahil si tatay matagal na pala mekaniko. Ngayon, tinatanong ni Boy AC, ano ba, mekaniko ka ba? Parang ganun. So ito, syempre, kung ako sa video pa lang, makikita ko na na hindi normal. Okay? Wala po ako dun sa actual ng sasakyan, pero hindi po talaga normal yun. At may problema yun. Hindi ko lang po talaga matukoy kung head gasket dahil gawa nga wala naman po talaga ako sitwasyon. Pero may problema yon. Ngayon, ang ano po kasi, ang naging hatol ni tatay is posibleng may cylinder, yung cylinder head gasket. So, posible naman po talaga. Ngayon, dinidiin naman ni Boy AC is baka maayos naman daw, yung nagsisirculate naman. Kaya nga pala, pag nagsisirculate po yan, posible yan, walang, yung umiikot, parang torpedo ngayon yung radiator nyo. Posible po yan, walang thermostat. Ngayon, ang naging issue lang naman po doon, eto, binayaran po ng customer o ng buyer yung sasakyan ng walang kasama mekaniko. Yun po yung pinaka problema. Kasi dapat bago po tayo bumili ng sasakyan o bago nyo bayaran yan, dapat magsama kayo ng trusted na mekaniko ninyo. At make sure po ninyo na mekaniko talaga yung sasama ninyo kasi sayang ang pera ninyo dyan. At marunong talaga. Yung tipong pag road test, alam na agad niya. May mga ganun naman po mekaniko. At ikalawa, huwag niyo pong babaratin masyado yung mga mekaniko kasi mga skilled po. Yung knowledge nilang binabayaran natin dyan. Hindi yung oras, isang oras lang naman sasama eh. Pwede sa'yo 300. Hindi po ganun yun. Kumbaga may skill yan, knowledge yan. Tsaka matagal po ang pagmekaniko. Matagal bago matutunan yan. Dadaan ka sa maraming pagkakamali. So ito naman, ang di ko lang gusto dito kay Boy AC, kung hamakin ang tao, di ba? Parang sa tono po kasi ng pananalita niya,
inaano na parang iniinsulto na yung dating na, mekaniko ka ba? Ilang taong ka ng mekaniko? Saan ka galing? Anong mekaniko ka? Yung isang ang video niya na, saan, anong shop mo? Vulcanizing shop? Parang ganun, parang pang-iinsulto yun. Yun di maganda. Di ba? Sana kung halimbawa naman, ako halimbawa, nagbebenta ako ng isang produkto, nagkaroon ng problema yung produkto ko, pwede ko yan ipasok sa warranty. O kaya, kausapin na lang yung buyer na ito, maayos yan, o ito yung inabot, pwede ko po kayong tulungan. Hindi yung parang gano'n na wala ka ng pakialam kasi binayaran mo na yan eh. Nilabas mo na yan dito, wala ka ng pakialam, parang gano'n. Gano'n kasi yung lumalabas eh. Tapos, syempre, kung mekaniko yan, respeto natin. Di ba po? Mga ganung bagay, hindi lahat po kayang bayaran ng pera. Minsan, respeto lang ang kailangan. Magkakaroon tayo ng peace. Di ba? Ay napakahalaga nun. Kasi ang mararamdaman, isama ko na, yung mararamdaman po ninyo yan pagka sira yung head gasket. Ayun, unang-una mabulwak. Sige tayo. Bulwak dito. Mabula dito. Matigas tong mga hose. Mausok ng puti. Naghalo yung langis tsaka tubig. Sharon Cuneta kung tawagin. Tapos nagbabawas ng coolant nang wala naman tagas. Okay? Pero hindi kayo agad pupunta sa head gasket kasi kailangan nyo yan. Kailangan nyo mag-compression test. Marami kayong pwedeng gawing test para makumpirma na head gasket ang problema. Okay? So ito, ang naging problema po nito, head gasket talaga. Okay, ganito. Dito po yan sa pagalitan. Ito, putol na yung gasket niya. Sa Lancer po kasi ito yung sample natin. Putol na dito. So, naging issue nito, palyado, napalitan na lahat, hindi tumitino. So, namamalya pa rin yung makina. Ngayon, late na lang sinabi sa akin ni sir na may pressure na pala to o may bula na ron sa radiator. Ngayon, pag bula po kasi, posible na hindi mag-overheat yan. Kaya yung diskarte ng ibang buy and sell, tinatanggal yung thermostat kasi para mabawasan yung pressure. Ngayon, may bula po o may tama ang cylinder head na hindi agad-agad nag-overheat. Minsan, kailangan mo siyang itakbo ng malayo para malaman mo kung mag-overheat siya. Doon siya lalabas pagka malayong biyahe. Ngayon, nangyari sa kanya, tanong kasi ni Boy AC, nag-overheat ba? So, hindi ibig sabihin, no, kasi ang sabi naman nung mekaniko, hindi mag-overheat yan, hindi nga nabiyahe ng malayo. So, hindi talaga pa imposibilidad na hindi talaga mag-overheat ka agad yun. Pero pag binyahin nyo ng malayo, may tama yung head nyo, sureball yun. Overheat yun. Okay? So, yun, lilinawin ko lang, mga sir. Kasi hindi lang po yun si Boy AC Garage ang gumagawa niyan. Nandyan yung mga may daya sa pinipitik, binababa nyo mileage, at tinatago yung bangga ng sasakyan, maraming issue. Yung tipong bibili nyo siya ng 100,000 tapos 200,000 yung gastos nyo. Di ba? Parang masaklap. Kasi hindi naman po lahat ng bumibili ng sasakyan ay maraming pera. Yung iba ho dyan, nag-iipon. Kaya ako dito, ramdam ko, marami na po akong ginagawa na maraming nagaling sa buy and sell na puro remedyo. Diyos ko, maawa ka na lang sa customer. Minsan pinapautang ko na lang, mabuo lang yung sasakyan nila kasi naranasan ko pa na iniiyakan ako ng nakabili. Dahil nga pinag-ipunan nga nila tapos maloloko lang sila, di ba? Okay lang din naman yan kasi second hand yan eh. May issue naman talaga yan. Hindi may iwasan yun. Pero honest issue sana. Tapos wag mo ibebenta. Kung malaki magagastos ng customer dyan, barag-barag na yan, wag mo ibebenta na mataas. Kumbaga, sakto lang sa presyo, di ba? So yun lang. Lahat naman po nadadaan sa mabuting usapan eh, di ba? Yan, sana huwag tayong manghamak ng kapwa natin, di ba? Ngayon, syempre, maraming galit din kay Boy AC dahil nga sa naging asal yun sa akin, personally. And hindi ko talaga nagustuhan yung approach niya ron sa mekaniko kasi hindi naman po talaga dapat yung customer mo yun eh. Hindi dapat ganun. Hanggat maaari, kaya natin magpakumbaba tayo. Di ba? Lalo pag mali pa natin. So, ganun naman dito, pati sa shop, dito ganun. So, ayun. Para po, ito na, best na payo ko talaga sa inyo, mga sir. Ito yung pinagkaiba, lalong-lalo pag first time nyong magkaroon ng sakyan, magsama po kayo ng veteranong mekaniko, expert na mekaniko,
na marunong na magmekaniko. Huwag po kayong manghinayang sa magbabayad ng mekaniko o ibabayad nyo sa mekaniko. Kasi para sa safety ninyo yun. Lalo na yung mga first time magkaroon ng sasakyan. Huwag kayong masyado magpapabulag sa mga murang sasakyan o mga ganyan. Magsama kayo ng legit na mekaniko. Yan yung pinaka the best. Yung trusted nyo talaga. Kaya importante meron tayong trusted na mechanic. Just in case. Magkakaiba naman po kasing galing ng mga mekaniko eh. Just in case may ngalangan na kamag-anak natin, meron tayong may re-recommenda. Ganun lang naman po kasimple yun. Ang pinaka-importante po yung honest na mekaniko para sa akin. 'Di ba? So yan, ito. Bubuuin na lang namin to. So yun, basta yun, madadaan naman natin sa mabuting usapan yun. Tapos yun yung lang mapapayo ko sa inyo. Mga ma'am at sir, best magdala kayo ng mekaniko ninyo. Okay? Para hindi sayang yung pera ninyo. So yun, sa mga kapwa ko naman mekaniko, huwag nating hayaan na ano. Kasi po ako hindi ako galit sa ano, sa mga nagkakamaling mekaniko. Kasi lahat po tayo, lahat, pati ako, marami akong pagkakamali sa pagmamekaniko. Pero yung asal natin, mukhang hindi pagkakamali yun eh. Asal na talaga yun. Wala na tayong magagawa ron. Ang hirap na baguhin nun. Pero yung pagkakamali, pag nagkamali ka, may tatama mo na yung susunod. Pero yung asal, mukhang hindi. Okay? Good luck po sa mga bibili ng sakyan.